Tell me how to do it. Bungad niya sa kaibigang si Jace pagpasok niya sa opisina nito. Tell you what? Takang tanong naman nito. Tell me about the process you and your wife went through to have a child. Surrogacy? Tanong ni Jace. Gulat sa biglang interes na ipinapakita niya. Hindi naman kasi lingid rito ang kawalan ng interes niya sa pag-aasawa, lalo na sa pagmamahal. Yes, that. Tell me how that works, Jace. Bakit? Nagbago na ba ang isip mo? Gusto mo na ng pamilya ngayon? Sandali, may girlfriend ka na ba? Napairap naman siya. Wala, Jace. At ganun pa rin ang opinion ko sa bagay na yan. Lumaki ang business tycoon na si Theron na laging nakikita ang mga magulang niya nag-aaway dahil sa pambababae ng kanyang ama. Nakita niya kung paanong unti-unting sinira niyon ang kanyang ina at ang kanilang pamilya. Kaya naman simula noon, nawalan na siya ng tiwala sa pag-ibig at ipinangako sa sariling hinding-hindi siya matutulad sa kanyang ina, na piniling wakasan ng sariling buhay dahil lamang sa labis na pagmamahal. Oh, bakit ka nagtatanong ng tungkol sa surrogacy? Because I want a child. Just a child. Yun lang, Jace. Paano ka magpapasurrogate kung wala kang asawa? Saan ka kukuha ng egg na ipi-fertilize kasama ng sperm mo? Egg bank. I've done my research about surrogacy, okay? Just tell me everything you did, so I can start immediately. Surrogacy. Ito ang paraang ginawa ni Jace at ng asawa nito para magkaanak dahil hindi maganda ang kondisyon ng katawan ng asawa ni Jace para mabuntis. At yun din ang iniisip ni Theron na paraan para magkaroon rin siya ng anak. Egg bank, Theron? Wala ka na ba talagang planong humanap na lang muna ng asawa para natural lang pagkakaroon mo ng anak? How many times do I have to tell you that you're not interested in being in a relationship with anyone? Puto nito sa gusto sana niyang sabihin. Naiintindihan ko naman, Theron, pero nagbabaka sakali pa rin akong mababago ko ang isip mo. Masarap magkaroon ng pamilya, bro. Masarap yung may inuuwian ka sa gabi. Masarap yung may nag-aalaga sa iyong asawa at concern sa'yo. Masarap ang may katuwang ka sa pagpapalaki ng anak. Napabuntong hininga naman si Theron. Alam naman niya na concern lamang para sa kanyang kaibigan. Ngunit hindi talaga nito maipipilit sa kanya ang konsepto ng pagpapakasal. Just please tell me the process and who are the people I need to contact to assist me on it, Jace. Kibit-balikat namang sumunod si Jace sa sinabi niya at inisa-isa nitong sabihin ang prosesong ginawa nito at ng asawa nito noon. Mula sa laboratory na pagpafertilize ng egg at sperms hanggang sa mga taong pwede niyang kontakin sa pagkuha ng surrogate. Itong taong to, matutulungan kanyang humanap ng perpektong surrogate para sa anak mo, bro. May katayap silang mga surrogacy clinic. Kumbaga, agency niyang nag-a-arrange ng lahat to start the surrogacy process until the end. Sila nagdadala ng client sa mga surrogacy clinic and doctors. Jace told him, putting a plain white calling card on his desk. Sigurado ba to? Oo, sa kanya galing ang surrogate mother ni Macy eh. Alright. Ani Theron, sabay dampot sa calling card. Olivia de la Sema. Yun ang pangalang nakasulat sa puting calling card. Update me with the progress, Theron. Paalala ni Jace nang magpaalam na siyang aalis na. I will. Thanks, Jace. Sa araw ding yun ay walang ibang inutupag si Theron, kundi ang pag-aralan pa ng mas malawak ang proseso ng egg fertilization at surrogacy. Balak rin sana niyang maghanap pa ng ibang laboratory, pero dahil pinaka-the best na yung pinanggalingan ni Jace, ay hindi na niya yun pinakailaman pa. Yung magiging surrogate mother na lang ang kailangan niyang pagtuunan pa ng mas maraming oras. Kaya naman wala na siyang inaksaya pang oras at tinawagan na niya si Olivia de la Serna. Kaya lang, na-disappoint naman siya nang makausap niya ito sa telepono. Ay, pasensya na sir. Wala pa kaming available na surrogate ngayon eh. Paumanin ni Olivia sa kanya sa kabilang linya. What do you mean walang available? Iritado niyang tanong. Ano kasi sir, buntis pa po silang lahat. Yung iba kakapanganak pa lang. Hindi pa pwedeng mabuntis ulit at baka naman kung mapaano ang aming mga surrogate mother. How many girls do you have in your agency to have them all not available? 10 lang ho sir ang hawak ko. Hindi naman ho ganun kalakihan ng agency namin. 10? Hindi makapaniwalang tanong ni Theron.
Yes, sir. Kaso, ayun nga, hindi pa sila pwedeng lahat eh. Pero huwag ka mag-alala, sir. Hahanapan kita kung hindi ka naman magmamadali. Ilang buwan lang naman ang ipaghihintay mo. Napakunot noon naman si Teron dahil doon. Napaisip kung lahiti mo ba talaga itong contact na ibinigay ni Jace sa kanya. Kung magsalita kasi ito ay parang bugaw ng mga babaeng nagbebenta ng laman. No need. I'm in a hurry. I cannot wait. Sabi na lang niya bago ibaba ang tawag. Pagkababa ng tawag ay agad niya i-denial ang numero ni Jace para tawagan naman to. Sumagot naman agad ang kaibigan niya. The contact you gave me is useless, Jace. Contact? Takang tanong naman ito. Yes, the surrogacy agency. 10 lang ang babae nila ron at kahit isa walang available. Oo. Maliit lang kasi siya. Nag-uumpisa pa lang. Alam mo namang hindi uso rito sa Pilipinas ang surrogacy, kaya ilan lang talaga silang gumagawa niyan. Explanation naman ni Jace. Napahilo tuloy si Teron sa kanyang sentido. Give me more suggestions for a good agency. Good agency, Jace. Hindi yung parang bugaw. Alright, chill, Teron. Natatawang sagot ni Jace at walang alinlangan na sinunod ang sinabi niya. Wala pa mang ilang segundo ay may isinend na itong email sa kanya. Check those agencies. Lahat ng mga yan ay pinagpipilian namin ni Aaron noon para sa surrogate mother ni Macy. Sabi ni Jay sa kabilang linya habang binabasa ni Teron ang email nito. Teron snorted. All these agencies and you chose to settle with the crappy one, huh? That agency isn't crappy, Teron. Sadyang maliit pa lang talaga sila. Okay si Miss Olivia, promise. Whatever, Jace. Sagot niya habang iniisa-isa pa rin tingnan ang mga agency na nakasulat sa listahan ni Jace. Amore Agency? He muttered after reading one of the agency's names. Oh, that one. Maganda rin dyan sa kanila. Nagkataon lang na wala silang available na surrogate nun. Ngayon baka meron na. Ask them. Amore? Really, Jace? This sounds more like a nightclub than an agency. Natawa naman si Jace sa komento niya. Sira ulo ka talaga, Teron. Maganda nga dyan. Maayos ang sistema. Hindi ka magsisisi kapag nakakuha ka dyan ng surrogate. Stop advertising them as if they are really a nightclub, Jace. Nakakadismaya lang. Alright. Just call me again when you need more help. Sabi na lang nito bago nagpaalam na ibababa na ang tawag. Kumilos naman agad si Teron pagkatapos ng pag-uusap nila. He called the agency and unfortunately, like the first one, there's no available surrogate to accommodate him. Kaya wala siyang choice kundi ang tumawag pa sa iba. Kaya lang, kung hindi walang available na surrogate, yung numero na mismo ng mga agency ang unavailable na tawagan niya. Nainis na naman tuloy lalo si Teron. Hindi niya in-expect na ganito kahirap humanap ng surrogate. In demand ba surrogacy ngayon? Hindi niya maiwasang maitanong sa sarili. Ilang araw pa ang lumipas at tuloy-tuloy lamang si Teron sa pagtawag sa mga agency na nirecommend ni Jace sa kanya. At habang unti-unti nang nauubos ang mga nasa listahan, unti-unti ring nauubos ang pasensya niya at lumalaki ang sama ng loob. Kaya naman ang tawagan niya ang huling agency sa listahan ni Jace at sabihin na ng mga ito na mayroon silang maibibigay na surrogate, ay halos magtatalo na siya sa tuwa. Kaya nga lang, nadismaya na naman siya ng puntahan ng agency. At makita ang surrogate na ino-offer ng mga ito sa kanya. Matanda na ito at hindi niya maisip na isang may edad na babae ang magdadala ng kanyang anak. Sana pala kumuha na lang siya ng babae sa kabaret na mas bata, kaysa naman sa may edad na siya magpapasurrogate. Sa huli, napasugod na naman siya sa opisina ni Jace para magreklamo. That agency is a scam. They gave me an old lady, Jace. An old f***ing lady. Nagkabit-balikat naman si Jace na natatawa. Well, that's why that agency was the least of our choices. So alam mo na ganun sila, pero iniligay mo pa rin sa listahan. Masama ang tingin na ako sa niya dito. That list is our list, Teron. Ganun na yun ang gamitin namin at hindi ko na na-edit pa bago ko ibigay sa'yo. Depensa naman ito. Sinamaan niya lalo ng tingin ng kaibigan, ngunit sa huli ay napabuntong hininga na lamang siya. Damn. I didn't know that it would be this fucking hard, Jace. Hindi niya talaga inakala na mahihirapan siya sa paghahanap pa lamang ng surrogate. Kaya naman ang tawagan siya ni Olivia de la Serna
at nagtatanong kung nakahanap na ba siya ng surrogate dahil may ipapakilala raw ito, ay hindi na siya nagdalawang isip pa na puntahan ng opisina nito. Hindi naman na siya nabigo pa matapos makita ang sinasabi nitong available surrogate. Sa kabilang banda, hindi maiwasan ni Madel ang humanga sa napakagwapong lalaki na nasa harapan niya. Sabi ng handler niyang si Madam Olivia ay ito raw ang magiging unang customer niya kung sakaling may isasarado nito ang deal sa lalaki. Ang totoo ay dala lang ng matinding pangangailangan kaya pinutos niya ang rekomendasyon ng isang kakilala na magbaka sakali sa agency ni Olivia. Assistant talaga ni Olivia ang apply niya, pero alam niyang malaki ang kitaan sa surrogacy. Kaya tinanong niya kay Olivia kung pwede siya roon. Single siya at virgin pa. Kaya nakakatakot isipin na magpapabuntis siya sa pamamagitan ng siyensya. Ngunit malaki ang maitutulong ng kikitain niya sa kakaibang trabaho na ito. At isa pa, ay hindi naman siya magbebenta ng laman. Bagkus ay tutulong pa nga siya sa couple na nais ng anak. Kaya naman nagpa siya siyang tumuloy na sa agency ni Olivia. Siya yun? Tanong ng lalaki sabay pukol ng tingin kay Madel. Agad namang tumango si Madam Olivia at hinatak si Madel papalapit dito. Oo, siya nga. Madel ang pangalan niya. Madel, ito si Mr. De La Costa, ang magiging customer mo. Tanging tango lamang naman ang nagawa ni Madel. Naiilang siya sa tingin ng lalaki. Sir, we already discussed on the phone na hindi pwedeng surrogate mother ang wala pang previous pregnancy, di ba? Paalala ni Olivia kay Tero na tinanguan ng binata. You also know that surrogates must prove they can carry a pregnancy to term and give birth to a healthy child. Single po si Madel at ni minsan ay hindi pa nagka-boyfriend. Risky po kung siya ang kukunin yung surrogate mother. Assistant ko po talagang apply niya pero dahil kailangan niya ng pera at ikaw naman kailangan ng anak, you two agreed na subukan ng proseso. Sir, you agreed na hindi sasagutin ng kumpanya kung sakali mang hindi magtagumpay ang proseso kay Madel. You also agreed na mas gusto mo na gaya ni Madel ang kunin kaysa sa babaeng may previous pregnancy na. Gusto ko lang pong linawin kung sure na po ba kayo. Kasi hindi pa po talaga nasusubukan ng tibay ng matres ni Madel kahit kailan. Virgin pa daw po siya. Medyo napangiti pa si Olivia sa huling sinabi. Yes, I agree. Kaya lubusin na natin. Basta napag-usapan na natin na confidential to, okay? Yes po, sir. Willing naman daw po mga doctors natin na tulungan kayo sa dream baby nyo. So, paano? Magpipirmahan na po ba tayo ng contract? Tumango si Teron at lumingon kay Madel. Ilang taon ka na, Madel? Kunot noong tanong nito sa kanya. Tiningnan pa nito si Madel mula ulo hanggang paa. 23. Sagot niya at hindi maiwasang mapatulala sa itsura nito. Gwapo, matangkad, mabango, at halatang mayaman ito. Sa buong buhay ni Madel ay ngayon lamang siya nakakita ng ganito kagwapong lalaki, kaya hindi niya maiwasang mapahanga rito. Alam mo ba kung anong klaseng trabaho ang pinapasok mo, Madel? Lalo pat hindi ka pa pala nabuntis kahit kailan. Tanong ng lalaki. Oo, naipaliwanag na naman ni Madam ang lahat sa akin. Are you sure you want to do this job? Oo naman. Hindi mo naman ako makikita rito kung hindi ako sigurado. Ilang segundo pa siyang tinitigan ni Teron bago ito tumango-tango at bumaling kay Madam Olivia. Can I see her medical records, Miss Olivia? Of course, sir. Nandito na lahat ng information tungkol kay Madel. Babasahin niyo na lang, sir. Nagmamadaling tugon ni Madam Olivia sabay abot ng folder ng files ni Madel dito. Kinuha naman ni Teron ang files at sinimulang i-check isa-isa ang mga nakasulat doon. Habang si Madel at Madam Olivia naman ay tahimik na pinapanood ang kliyente. Ang gwapo, no? Maya-maya ay bulong ni Madam Olivia kay Madel. At ang bango, Madam. Kinikilig niyang sang-ayon. At sobrang yaman pa. Pag yan lang talaga pumayag, sure akong jackpot ka riyan, Madel. Kumunot naman ang noon niya sa narinig. Jackpot? Paanong jackpot? Isurugate lang naman ako. At isa pa, may asawa na yan, Madam. Ano naman? Ikaw naman ang magdadala sa anak niya. Isedus mo, girl. Buyo nito sa kanya na ikinalaki ng kanyang mga mata. Madam, ano ka ba? Ginawa mo naman akong bayarang babae niyan. Tinaasan naman siya ng kilay ni Madam Olivia. Hindi ba't kaya ka narito ay para maging bayaran? Ibang serbisyo nga lang. Isa pa, tingnan mo. Kung may pakayang asawa niyan, bakit wala rito?
Bakit siya lang mag-isang gumagawa ng lahat ng to? Baka busy lang, madam. At ibang paraan naman to. Hindi tulad ng gusto mong mangyari, madam. Iritado niyang sagot rito. Madam Olivia snorted and put her finger on Madel's forehead. Alam mo ikaw, hindi ka talaga marunong mag-isip. Siyempre pagkakataon mo na to. Sunggapan mo na agad dapat. Umiling-iling naman si Madel. Hindi ko gagawin yan, madam. Mahirap lamang siya, oo. Kaya nga nandito siya ngayon sa harap ni Madam Olivia at ng lalaking apelyido pa lang ang alam niya dahil kailangan ng pamilya niya ng pera. Nakasangla kasi ang kapiraso nilang lupa at lumang bahay. Kailangan niya yung matubos para hindi sila pulutin sa kasada. May sakit pa ang ama niya ngayon. Pero kung hindi naman siya nangangailangan, hindi niya maiisip na gawin man lang ang bagay na to. Panganay siya sa 4 na magkakapatid. Pawang mga minor de edad pa ang mga ito at estudyante. Kaya wala siyang choice kundi gumawa ng paraan para kumita. Bahala ka. Ginto na yung nasa harap mo, magpapatanga-tanga ka pa. Sasagot pa sana si Madel nang biglang magsalita si Teron na parehong kinagulat ni Madam Olivia at Madel. I want to change something in the contract. Saad ni Teron. Change? Ano ho yun, sir? May hindi po ba kayo nagustuhan sa contract agreement? Takang tanong ni Madam Olivia. Well, there's no problem with the contract, but I want to do a traditional surrogacy instead of a gestational surrogacy, Miss Olivia. Ha? Pero sir, hindi ho yan ang una niyong sinabi. Medyo nabiglang sabi ni Olivia. I know. That is why I'm willing to pay more than we have agreed on. Ayos na ba ang 8 million? 8 million, sir? Oo. Handa ako magbayad ng 8 milyon kapalit ng pagdadala ni Madel sa anak ko. Kasama na rin ang lahat ng bayad, to your agency, surrogate fee, legal fees, etc. Pati na rin ang confidentiality ko. Ibibigay ko ang kalahati ng payment kapag nagbuntis na si Madel. Ang kalahati ay pagkapanganak niya. At kapag multiple ang naging baby, I'm also aware na magdadagdag ako ng payment. Bukod pa dyan ay aware din ako na lahat ng needs ng surrogate mother ay ako ang sasagot. Walang kaso yun sa akin, basta magkaanak lang ako. Ayos na ba yun sa inyo? Napabaling si Madam Olivia sa dalaga, nanghihingi ng reaksyon. Ngunit masyado pang gulat sa narinig si Madel na ang tanging nagawa lamang ay tumango. 8 milyon? Higit pa yun sa halagang ipinangako sa kanya ni Madam Olivia, kaya hindi na siya aalma pa. Naisip na niya agad ang mga bagay na pwede niyang gawin sa pera na makukuha niya pagkatapos ng deal na ito. Maaabsuelto na sila sa nakasanglang bahay at lupa nila. Pwede na rin niyang mapaayos ang bahay nila. Masesecure na rin niya ang pang-tuition ng mga kapatid niya. Pati rin ang pang-maintenance sa gamot ng kanyang ama. Lahat yun ay isa-isa nang tumakbo sa isip ni Madel. Ihahanda ko na ang kontrata kung ganun. Ani Madam Olivia at mabilis na bumalik sa desk nito at nagsimulang magtipa sa computer. Ano nga ulit ang buong mong pangalan, sir? Teron de la Costa. Ikaw, Madel. Baling ni Madam Olivia sa kanya pagkatapos. Ana Madel Alvarez, madam. Mabilis na itinapayo ni Madam Olivia sa computer nito. Hindi naman sila naghintay ng matagal dahil ilang minuto lang ay handa na ang kanilang kontrata. Pero bago yun ibinigay sa kanila, muli nitong ipinaliwanag ang magiging proseso sa gagawing surrogacy. Imbes na gestational surrogacy kung saan si Madel lang ang magdadala ng embryo ni Teron at ng asawa nito, sasailalim na sila sa traditional surrogacy. At sa prosesong yun, gagamitin na mismo ang egg cell ni Madel para i-fertilize kasama ang sperm egg ni Teron. Iba yun sa unang ipinaliwanag kay Madel ni Madam Olivia, pero hindi niya magawang tumanggi sa gustong mangyari ni Teron dahil sa laki ng halaga na handa nitong ibayad sa kanya at sa agency. Naiintindihan mo ba ang nasa kontrata, Madel? Tumango naman siya at sumagot. Oo, madam. Naiintindihan ko lahat. Naipaliwanag naman na yun sa kanya ni Madam Olivia bago pa siya pumayag na maging surrogate. Alam niyang may 2 uri ng surrogacy. At itong traditional surrogacy ang pinili ni Teron sa hindi malamang dahilan ni Madel. Naisip agad niya na tama nga kaya si Madam Olivia na wala itong asawa o may problema ito sa marriage nito. Gayunpaman ay wala na siyang pakialam sa buhay nito, kaya iwinaksi niya ang takbo ng isip. Mabuti naman. Ikaw sir, may gusto ka pa bang itanong? Madami po kayong naging request at okay lang naman po kung may ire-request pa ulit kayo. Tanong ni Olivia kay Teron.
Wala na. Kung naiintindihan na ni Madel ang lahat at wala na siyang tanong, pwede na siguro tayong pumirma ng contract? Sagot ni Teron. May gusto ka bang itanong, Madel? Wala na rin po, Madam. Very well. Ani Madam Olivia bago sila inabutan pareho ng kopya ng new revision ng agreement contract na agad namang binasa ni Teron. Hindi naman maiwasang mapailing ni Teron habang binabasa ng mabuti ang laman ng bagong kontrata na ginawa ni Madam Olivia. Ngunit hindi dahil hindi niya nagustuhan ang mga nakasulat doon, kundi dahil sa sinabi niya kanina lang. 8 milyon talaga, Teron. Hindi niya maiwasang kastiguhin ng sarili. Sa kagustuhan niyang magkaanak ay handa talaga siyang pakawalan ng ganoong kalaking halaga. Pero businessman siya, kaya kahit mayaman siya ay napakahalaga sa kanya ng bawat sentimo. Wala na rin siyang magulang na tatakbuhan kung sakaling malagay sa alanganin ng expert business niya. Pero agad din niyang naisip na kung hindi siya magbibitaw ng milyones na halaga, paano ang pangarap niyang anak? Sino ang magmamana ng pinaghihirapan niya? Kaya naman isinantabi na lang niya ang panghihinayang sa pera. Bigla ay napadako ang tingin niya kay Madel. Maganda si Madel at mukha rin itong matalino. Ngunit para kay Teron ay masyado pa itong bata. Pwedeng-pwede niya itong hindi tanggapin. Pero ewan ba niya? Hindi niya magawa at ito pa nga. Inalok pa niya ito ng masigit sa doble ng ibinayad ni Jace sa nakuha nitong surrogate mother para sa anak nito. This is for your child, Teron. Choosing the best surrogate mother is the best choice you could make for your child. Madel is the best choice. Alo na lang niya sa sarili. Gusto niyang paniwalaan ng sarili na kung hindi pa niya kukunin si Madel, ay mahihirapan na naman siya sa paghahanap ng surrogate. Napailing na lang ulit siya sa sarili habang pumipirma ng kontrata. Pagkatapos ay bumaling siya kay Madel. Madel, right? Oo. My name's Teron, and I want you to pack your things now. Isasama na kita pa uwi. Ha? Bakit? Kailangan ba niyan? Nabiglang tanong ng dalaga. Yes, from now on, I will monitor your health and in order to do that, I need you to be under my roof. Pero paano ang... Ay, ano ka ba, Madel? Ganun talaga yun. Siyempre para ma-sure nilang maging ligtas ang baby nila sa'yo, kaya dapat na nababantayan ka nila. Nasa contract naman na pwede nilang hilingin na nasa pangangalaga ka nila under hanggang sa matapos ang kontrata. Kaya huwag ka nang magreklamo. Sumama ka na lang kay Sir. Imo-monitor naman kita palagi to make sure na safe ka sa poder ni Sir Teron. Singit ni Madam Olivia para kumbinsihin si Madel. Kaya naman wala nang nagawa pa si Madel kundi ang sumang-ayon sa gusto ni Teron. Sinabihan na lamang ng binata si Madel na maghihintay siya sa opisina ni Madam Olivia hanggang sa makabalik ito. At tulad nga ng utos ni Teron, umuwi nga sa bahay nila si Madel para mag-impake ng ilang damit at iba pa niyang pangangailangan. Ate, saan ka pupunta? Tanong ng kapatid niyang si Abby nang makita siyang nag-iimpake. Sa tabi nito ay naroon si Jana. Magtatrabaho lang sa syudad si Ate Abby. Trabaho? May trabaho ka na, ate? Si Ryan naman ang nagtanong. Oo, kakatanggap nga lang sa akin eh. Kaya lang, kailangan raw ay stayin ako. Tinanggap ko na rin dahil malaki naman ang sahod ko rin sa kanila. Anong trabaho naman yan, te? Kasambahay. Sagot niya sabay tapik sa balikat ni Ryan para magbilin. Ikaw munang bahala rito sa bahay, okay? Bantayan mong buti sina Abby at Jana. Lagi mo rin sisiguraduhin na naiinom ni Tata yung maintenance niya. Kayo naman, Abby at Jana, tutulungan niyo ang Kuya Ryan niyo rito sa bahay, okay? Kailan ba ang balik mo, anak? Singit na tanong ng tatay niya na kanina pang tahimik na nanonood sa kanilang magkakapatid. Hindi ko pa ho alam, tay. Pero susubukan ko hong umuwi pag may pagkakataon ako. Ngumiti siya rito at yumakap. Bago kayo mag-alala sa akin, tay. Magiging maayos ho ako ron. Walang mangyayari sa aking masama. Matagal nang pumanaw ang nanay ni Madel at sila na lamang ng tatay at 3 nakakabata niyang kapatid ang magkakasama sa buhay. Kaya naiintindihan niya ang pag-aalaga ng kanyang ama sa kanya. Ngayon lamang din kasi siya mawawalay sa mga to. Dati-rati ay sa bayan lamang siya nagtatrabaho bilang tindera sa kung saan-saang mga tindahan at grocery store. Basta tatawagan mo kami palagi para mapanatag ang kalooban namin, ha? Opo, wag po kayong mag-alala, tay. Araw-araw ko kayong tatawagan. Pangako niya sa ama para mapanatag ang loob nito. Pagkatapos ay nagpaalam na siya sa mga to.
Bumalik agad siya sa opisina ni Madam Olivia kung saan naghihintay sa kanya si Teron. Pagdating roon ay umalis rin naman agad sila. Buong biyahe nila ay tahimik lamang siya. Paminsan-minsan ay sumusulib siya kay Teron. Namamangha pa rin siya sa kagwapuhan nito. Ngunit nang tumuntong na sila sa sentro ng syudad, ay sa paligid na nakatuon ang atensyon niya. Lalo na nang pumasok sa loob ng parking space ang sasakyan ni Teron sa isang malaking gate at tila mansyon na bahay. Maganda rin ang area na dinaraanan nila at tila ba isang exclusive subdivision yon na para lamang sa mayayaman. Malalayo ang kapitbahay na tila mga mansyon din sa gagara ng itsura. "This is where you will live for the meantime, Adele," ani Teron nang makapasok na sila sa isa sa loob ng bahay. Hindi ka na sana nag-abala. Pwede naman ako sa bahay namin eh. Aniya kahit hindi maiwasang mamangha sa mga nakikita. "Are your parents even aware of what kind of situation you put yourself into?" Umiling si Madel. Ang totoo, wala silang idea. At sa totoo lang, wala siyang plano na malaman ng pamilya niya ang tungkol sa pagtanggap niya ng trabaho bilang surrogate mother. Kaya nga nagsinungaling siya na pagiging kasambahay ang trabaho na nakuha niya. Ang balak sana niya ay aalis siya sa bahay nila pag nakakuha siya ng kontrata at babalik na lang pagtapos na ang pagiging surrogate niya. Mabilis lang naman ng 9 months. "See? Ano sa tingin mo ang iisipin nila kung uuwi kang buntis? Tapos ay mawawala ang baby after mong mga anak. And no offense, but you live in a squatter area, Madel. How do you think I will be at ease thinking you're staying in a place like that while pregnant with my child?" "Ang judgmental mo naman, sir. Maayos naman sa amin. Medyo maingay pero sanay naman ako sa ganun." "That's why I said no offense. Nagsasabi lang ako ng totoo, Madel. Paano kung may mangyari sa'yo hindi maganda ron? Tingin mo ba mapapanatag ang loob ko kung ganyan lagi ang nasa isip ko? And also, just call me Teron. Huwag ka masyadong formal." Napanguso si Madel. "Hindi naman ako mapapahamak doon. Doon ako lumaki eh." "Still, huwag na matigas ang ulo mo at sundin mo na lang ang sinasabi ko. It's in our contract na pwede kitang patirahin sa bahay ko." Mangangatwiran pa sana siya, kaya lang ay naalala niya kung bakit siya nasa poder nito ngayon, kaya sumang-ayon na lamang siya. "Have a seat," ani Teron tapos ay itinuro ang couch sa harap nito. Sumunod naman siya. "Ano to?" Takang tanong niya nang maglabas muli ito ng panibagong papeles. "Kontrata." "Kontrata? Hindi ba't may pinirmahan na tayo sa opisina ni Madam Olivia?" Naguguluhan niya ang tanong. "Iba yun. Kontrata sa agency yun. Ito, kontrata nating dalawa." "Anong ibig mong sabihin?" "May mga kondisyon ako na gusto kong malaman mo, Madel." "Tulad ng?" "Tulad ng una, hindi mo pwedeng ipaalam kahit kanino ang tungkol sa pagdadala mo sa anak ko. Pangalawa, hindi mailalagay sa kahit anong dokumento ng bata ang pangalan mo. Pangatlo, hindi ka pwedeng magpakita sa kanya kahit kailan pagkatapos ng kontrata na." "Alam ko na yan." Putol niya rito. Tumikim naman si Teron bago nagpatuloy. "Pang-apat at panghuli, hindi ka pwedeng ma-inlove sa akin o kahit magkagusto man lang. Lagi mong tatandaan na nandito ka lang sa poder ko para dalhin ang magiging anak ko. Pagkatapos nun ay tapos na rin ang ugnayan nating dalawa. Naiintindihan mo ba, Madel?" "Oo, naiintindihan ko." Sagot niya. Naiintindihan naman talaga niya ang bagay na yon. Dahil tulad ng sinabi niya kay Madam Olivia, hindi siya mangangahas kay Teron dahil alam niyang may asawa na ito. Nagtataka lamang siya kung bakit hindi pa niya nakikita ang asawa nito. "Good. Magpahinga ka na." Anito at saka tumayo na para umalis. "Sandali." Pigil niya rito. "Aalis ka?" "Yes. Aalis lang ako saglit para babalik din ako agad mamaya. I have some business to do." "Anong oras?" Itinagilid ni Tero ng ulo at ikinunot ang mga kilay. "Takot ka bang mag-isa, Madel?" Umiling-iling siya. Hindi naman. Ano lang, gusto ko lang sana malaman. Siyempre naiilang pa akong kumilos dito sa bahay mo." Nagkibit-balikat naman to. "I'm not sure what time exactly I'll be home. May kailangan lang akong asikasuhin sa opisina, pero uuwi rin ako bago mag-10:00. "Ganun ba?" Mahina niyang tanong. Naisip niya na baka bigla na lang kasing dumating ang asawa nito at nagulat na nandun siya. "Oo, kaya sige na, magpahinga ka na muna. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang si Manang. Nandyan lang siya. Malamang nasa garden siya at nagdidilig ng mga halaman."
Ani Teron tapos nagpaalam na ito sa dalaga. Wala namang nagawa si Madel kundi ang pumasok na lang sa kwartong sinabi ni Teron na para sa kanya. Kinabukasan, tulad ng sinabi ni Teron, ay maaga nga silang nagpunta sa klinik na nakatie up ng agency ni Madam Olivia. Sakay ng magarang sasakyan nito ay bumiyahe na sila patungo roon. At habang nasa biyahe, hindi maiwasang mapatingin ni Madel kay Teron. Marami siyang gustong malaman tungkol rito, ngunit takot siyang magtanong. What? Anas ni Teron nang mapansin ang pagsulyap-sulyap niya rito. Nagtataka pa rin kasi siya kung bakit wala pa rin ang asawa nito. Ngayong sisimulan na nila ang proseso ng pagsurrogate niya sa anak ng dalawa. Hindi ba dapat ay kasama nila to ngayon? Wala, sambit ni Madel. If you want to ask something, go ahead. Talaga? Hindi ba bawal? Bakit naman magiging bawal? Baka lang bawal tong itatanong ko eh. Let me hear first. Pwede ko namang sagutin o hindi, di ba? Sige. Buntong hininga ni Madel, tapos ay itinanong na ang gusto niyang malaman. Nasaan ang asawa mo, Teron? Teron arched his brow. Wala akong asawa, Madel. Bakit mo na itanong yan? Wala kang asawa? Eh bakit gusto mo ng anak? Bakit, Madel? May mga asawa lang ba ang may karapatang magkaroon ng anak? Hindi naman. Pero sinong tutulong sa'yo magpalaki sa bata kung wala kang asawa? Ngumisi ito at sumagot. I have all the means to raise a child, Madel. Hindi mo na kailangan pang isipin pa kung paano ko palalakihin ang anak ko. Pero paano kung maghanap siya ng nanay? Saka ko na iisipin kapag nandyan siya at nagtanong. Ang importante sa ngayon, mabuo siya. Wala ka bang balak na mag-asawa kung sakali, Teron? Wala. Hindi para sa akin ang bagay na yan, kaya hindi ko gagawin. Paano mo naman nasabi? Maniniwala ko ba kung sasabihin kong hindi ako marunong magmahal? Pwede ba yun? Lahat naman yata ng tao marunong nun. Well then, I guess I'm not a human. Hindi ko kaya magmahal at wala akong balak. Kaya nga sabi ko sa'yo, hindi ba? Hindi ko pwedeng magkagusto sa akin dahil hindi ko masusuklian yan. Hindi ko naman gagawin yon. Hindi ako magkakagusto sa'yo. Eh di mabuti. Ayoko masaktan kita na dahil lang sa ganun kababong na dahilan. Bahagya namang nadismaya si Madel nang dahil sa sinabi nito. Kaya naman mas pinili na lamang niya na wag nang sumagot pa at manahimik na lamang. Ilang minuto pa ang lumipas at nakarating na sila sa laboratory na sinasabi nito. Mabilis silang inasikaso pagkarating nila roon dahil naitawag na raw ni Madam Olivia ang appointment nila roon. Kinausap lang sila saglit ng doktor bago sinimulan ang proseso ng surrogacy kay Madel. Sinimulan yun sa pag-check up at pag-evaluate ng health conditions nila pareho ni Teron. At nang masigurong malusog sila at pwede nang mabuntis si Madel, ay isinagawa na ang mga hakbang sa gagawing surrogacy. Dahil kay Madel din manggagaling ang egg cell, naging mas mabilis ang proseso sa kanila sa loob ng ilang linggo, hanggang sa dumating na sila sa next step, ang intracervical insemination. Ang prosesong ito ay ang paglalagay ng sperm ni Teron malapit sa cervix ni Madel. Ngunit hindi naging madali para kay Madel ang naging resulta niyon. Ilang beses siyang nagsuka at dinugo, at sa tuwing mangyayari ang mga yon, ay laging nasa tabi niya si Teron para alalayan at alagaan siya. Lalo na at may mga kailangan din siyang inumin ng mga gamot na nakakaapekto naman sa kanyang emosyon. Pansin niya rin na may epekto ang mga pinagdadaanan niya kay Teron, na pilit nitong hindi pinapakita sa kanya. Kaya hanggang sa makakaya ni Madel, tinitiis niya ang ibang sakit na nararamdaman niya. Kumusta ang pakiramdam mo, Madel? Tanong ni Teron sa kanya pagkatapos ng weekly check-up nila sa doktor. Ayos lang, medyo sakit na ng konti ang balakang ko. Anya, tapos ikinuwento nito ang procedure na ginawa sa kanya ng doktor niya. Masakit? Tara, ipa-check up natin. Balik tayo sa loob ng klinik. Agad na sabi ni Teron sa kanya at hinawakan pa siya sa siko para igiya papasok uli sa klinik ng doktor. Hindi naman kailangan, Teron. Kasama lang din siguro to sa side effects ng mga gamot na tinitake ko. Ngumiti pa siya rito para ipanatag ng loob nito. Wala namang ibang magawa si Teron kundi ang mapagbuntong hininga na lamang. May pwede ba akong gawin para mabawasan ang sakit na nararamdaman mo, Madel? Ayos lang ako, Teron. Huwag ka mag-alala. Sigurado ka ba? Massage. Pwede kitang i-massage kung gusto mo. Hindi na kailangan, Teron. Huwag ka mag-alala. Ayos lang talaga ako.
Napabuntong hininga naman nito. Sige, pero kung may kailangan ka, huwag ka magdadalawang isip na sabihan ako, okay? Tumangon naman si Madel. Oo, pangako. At tila nagbubunga na ang lahat ng pagtsatsaga at pagtitiis nilang dalawa ni Teron. Dahil 8 linggo mula ng pag-inseminate kay Madel, ay na-confirm na ng doktor nila na successful ang ginawa nilang insemination. 8 linggo na siyang buntis ngayon. At tulad din ng pangako ni Teron, agad na ibinigay sa kanya ni Teron ang kalahati ng bayad nito sa kanya at sa agency. Mabilis naman na tumakbo sa isip ni Madel ang mga bagay na gusto niyang gawin para sa pamilya niya, gamit ang perang natanggap niya. Hindi niya binigla ang pagpapadala sa pamilya, dahil magtataka ang mga ito kung ibibigay niya ang napakalaking halaga. Ang pantubo sa lupa nila ay dinahilan na lamang niya na inutang niya sa kanyang amo. Naniwala naman agad ang kanyang ama at mga kapatid sa rason niya. At simula rin nang mabuntis siya, naging mas maalaga pa si Teron sa kanya. Halos minuminuto siyang tinatawagan ng binata para lang kamustahin. Nais niyang humanga rito pero kailangan niyang pigilan ng sarili dahil purely business lang naman ang namamagitan sa kanila. Hello, Teron? Napatawag ka? Sagot ni Madel sa tawag ni Teron. Nasa opisina pa ito kahit 8:00 na ng gabi, habang siya naman ay nasa bahay lang nito kasama ang kasambahay ng binata. Nanonood sila ng teleserye habang kumakain siya ng mangga. Pangatlong tawag na ni Teron yon sa buong araw na yon. May gusto ka bang kainin, Madel? Ha? Baka may gusto kang kainin. Bibilhin ko tapos dadalhin ko agad dyan. Wala naman. Bakit mo naman natanong? Wala naman. Naisip ko lang na baka may gusto kong ipabili. Hindi ba pagbuntis ganun? Mahinang tumawa si Madel sa kabilang linya nang marinig ang dahilan ni Teron. Ganun ba? Wala naman akong kinikrave. Pero hayaan mo, kapag may gusto akong kainin na wala dito sa bahay mo, itatawag ko agad sa'yo. Sige. Kung ganun, magpahinga ka na. Masama sa buntis ang nagpupuyat. Uuwi na rin ako maya-maya. Sabi na lamang nito. Sige, ingat ka. I will. Don't worry. Nagdaan pa ang mga araw at maayos naman ang pagbubuntis ni Madel. At kahit hindi pa naman halata ang tiyan niya, ay hindi na maiwasang ma-excite ni Teron para sa anak nito. Ramdam na ramdam yun ni Madel, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaiba para kay Teron, lalo na't sobrang maalaga ito sa kanya. May gusto ka pa ba? Tanong ni Teron pagkatapos nitong magbalat ng mangga para kay Madel. Tulad ng pangako nito, lahat nga ng gusto niyang kainin ay ibinibigay nito. Wala na, salamat. Sigurado ka, Madel? Oo, okay na to. Sa susunod na may gusto ka pang kainin, sabihan mo lang ako para mabili ko agad para sa'yo. Talaga? Oo, kaya sabihan mo lang ako, okay? Sige. Anya, ngiting-ngiti pa sa kagalakan. Hindi inaasahan ni Madel na magiging ganito ka-hands-on si Teron sa pagbubuntis niya. Kaya naman hindi niya maiwasang kiligin sa mga ginagawa nitong pag-aalaga sa kanya. Naisip niya na siguro ay magiging mabuting ama ito at asawa rin. Kaya lang ayaw na nga nitong mag-asawa pa. Ngunit mali yata na masyado siyang naging masaya na sobrang sakit para sa kanilang dalawa ni Teron ang naging kapalit niyon. Nagising na lamang si Madel isang umaga na sobrang sakit ng kanyang puson at halos himatayin siya nang makita ang dugo ang sarili sa ilalim ng kumot niya. Kaya kahit hirap ay pinilit niyang abutin ang kanyang cellphone para tawagan si Teron. Tinawagan niya rin ang matandang kasambahay nito. Halos himatayin din ang matanda pagkatapos makita ang kalagayan niya. Teron? Umiiyak na tawag niya dito nang sagutin nito ang tawag niya. Madel, napatawag ka. May problema ba? Teron, puntahan mo ako please. Bakit? Ano nangyari? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Rinig na rinig niya ang marahas na kilos ng binata sa kabilang linya. Dinudugo ako, Teron. Please, umuwi ka na agad rito. Ano? Bakit? Sandali, pupunta na ako. Stay still, okay? Kumalma ka muna. Bilisan mo, please. Hindi ako kayang alalayan ni Manang. Yes, I'm on my way now. Where's Manang? Sa tabi ko. That's good. Now I want you to calm down, okay? Nandiyan si Manang. May kasama ka habang wala pa ako kaya hindi mo kailangang matakot. Rinig niya ang pagpapakalma rin ito sa sarili, kahit alam niyang hirap din ito sa nalaman. Ginawa naman niya ang sinabi ni Teron.
Pinilit niyang pakalmahin ang sarili kahit sunod-sunod na ang pagtulo ng luha niya dahil sa takot. Panay din ang alo sa kanya ni Manang. Mabilis namang nakarating si Teron. Humahangos pa ito at halatang halata ang pag-aalala. Madel, ang daming dugo, Teron. Hagulgol niya rito. Pupunta na tayo sa ospital. Manang, pakiasikaso ang mga gamit ni Madel tapos sumunod kayo sa amin. Sabi nito sa matanda at mabilis binuhat palabas ng bahay si Madel patungo sa sasakyan nito. Mabilis ang mga naging kilos ni Teron at buti na lamang din ay hindi malayo ang ospital sa tinitirahan niya. Agad siyang isinugod sa operating room dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Sinubukan pang gawa ng paraan ng mga doktor na isalba ang sanggol sa sinapupunan ni Madel. Ngunit masyado ng huli para gawin pa yon at tuluyan na nga siyang nakunan. Kamusta ka? Tanong sa kanya ni Teron pagkatapos ng operasyon niya. Ayos na ako. Kailan tayo pwede magsimula ulit? Huwag mo na munang isipin yun, Madel. Magpagaling ka muna. Ayokong masayang ang 8 million mo, Teron. Sorry kung nawala ko si baby. Magpagaling ka muna. Saka na natin pag-uusapan ulit ang tungkol dyan kapag nakalabas ka na, okay? At wala kang kasalanan. The doctors already explained na pwede itong mangyari. Sinunod ni Madel ang bili nito na magpagaling muna at noong kaya na niya, muli siyang nagpa-IVF. Ngunit tila sadyang malupit para sa kanilang tadhana dahil sa pangalawang pagkakataon, tulad ng sa una, ay nawala na naman ang bata sa sinapupunan ni Madel. Hindi nila parehas inakala na ang simpleng pagsakit na naman ng tiyan ni Madel ay palatandaan na pala ng muling pagkawala ng sanggol sa sinapupunan nito. Wala naman daw sakit si Madel. Sadya lamang mahina ang naging kapit ng baby. Agad itinakda ng operahan si Madel para alisin ang patay na fetus sa loob niya. Masakit pero wala siyang magawa. Dapat tanggalin ng fetus sa lalong madaling panahon bago siya malaso nito. At dahil na rin halos magkasunod lamang ang miscarriage niya, nagkaroon na yun ng epekto sa katawan ni Madel. Dahilan para hindi muna siya payagan ng doktor niya na sumailalim muli sa IVF. Kailangan muna niya ng sapat na panahon. Hindi man pinapakita ni Teron kay Madel, pero alam niyang sobrang nalulungkot ito sa muling pagkawala ng dinadala niya. Kaya sa abot ng makakaya niya, ay hindi niya rin pinapakita rito ang lungkot na nararamdaman niya. Kahit pinapauwi muna siya ni Teron sa kanila, hindi siya umuwi, dahil nais niyang damayan muna ang lalaki. Alam niyang nagluluksa ito sa 2 beses na pagkawala ng baby nila. Siya rin naman ay nagluluksa, pero tinatatagan niya ang kanyang sarili. Teron, tama na yan. Pigil niya rito nang naabot ang nag-iinom na naman to. Halos 4 na linggo na rin ang nakalipas simula nang nakunan siya at iraspa. We lost another baby, Madel. Anito, tila ba sinasabi ang dahilan kung bakit ito umiinom? Pwede pa naman natin subukan ulit eh. Siguro kapag nakarecover na ako ng tuluyan, gawin na agad natin. Teron shook his head. I just want a child. I'm sorry. Hindi ko rin alam kung anong mali sa akin. Ginawa ko naman ng lahat para maging healthy sila. Hindi niya mapigil ang sabihin. Nasasaktan na naman siya na makita itong nasasaktan din. Hindi mo kasalanan. Baka hindi talaga para sa akin ang pagkakaroon ng anak, Madel. Huwag mong sabihin yan. Lahat tayo ay may karapatang magkaanak. Pero bakit hindi pa binibigay sa akin? Ginawa ko naman ng lahat Binigay ko ng lahat. At handa pa ako magbigay magkaroon lang ako ng anak. Subukan ulit natin sa susunod, kaya huwag ka munang mawalan ng pag-asa, Teron. Alo niya rito. Inagaw niya ang hawak nitong baso ng alak at inalalayang makatayo. Nagpatianod naman si Teron sa kanya. Dinala niya ito sa kwarto nito. Dahil nakaakbay ito sa kanya, nasama siya sa pagbagsak nito sa kama. Ang ganda mo. Biglang sabi ni Teron na ikinagulat niya. Titig na titig ito sa kanya. Inabot ni Teron ang pisngi niya. Saglit itong hindaplos yun bago dumaustos ang kamay nito sa batok ni Madel at hinila siya palapit sa mukha nito. Hinalikan siya ni Teron at magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi niya ito gusto dahil gusto niya. Gustong gusto niya yon. Lihim na siyang umiibig kay Teron kaya paanong hindi niya yun magugustuhan. Kaya nga nagpaubaya na siya sa kung ano man ang gustong mangyari ni Teron sa kanilang dalawa ng gabing yun. Kinabukasan, ramdam na ramdam ni Teron ang sakit ng ulo niya nang magising. Hindi naman na siya nagulat pa roon. Ilang beses na siyang nagising na may matinding hangover.
Ngunit nang makita niya si Madel sa kanyang tabi at pareho silang walang saplot, ay siyang ikinagulat niya. What? Oh What have I done? Bulalas niya nang makita ang dalaga. He was Madel's first. He knows it. Isa pa ay alam nga niya na virgin pa ito dahil nabanggit yun ni Olivia. Akala niya ay panaginip lang ang nagaganap sa kanila kagabi, pero totoo pala. Madel, gising niya rito. Dahan-dahang iminulat ni Madel ang mga mata nito at ilang segundo pang tumitig sa kanya bago rito maintindihan ang sitwasyon nila. I'm sorry, Madel. Hindi ko sinasadya. Did I force you? Nasaktan ba kita? Sunod-sunod na tanong niya. Nag-aalala na may hindi magandang epekto sa katawan ni Madel ang ginawa niya rito. Naghintay siya sa magiging sagot ni Madel pero wala itong sinabi. Hindi man lang ito nagsalita at basta na lang umalis ng sinid. What have you done, Teron? Siraulo ka talaga. Kastigo niya sa sarili. Sa kabilang banda, hindi naman maiwasang masaktan ni Madel sa nakitang reaksyon ni Teron. Lalo na tuwing maaalala niya kung paano siya tinrato nito sa gabing yun. Kung paano siya binulungan nito ng malalambing na salita habang hinahalikan. Kung paano nito pinaramdam na espesyal siya. Madel, pwede ba tayong mag-usap? Salubong sa kanya ni Teron paglabas niya ng silid upang kumain ng agahan. Anong pag-uusapan natin? Tungkol sa nangyari sa atin. Gusto kong malaman mo na hindi mo sinasadya. Naiintindihan ko, Teron. Hindi mo na kailangan na magpaliwanag. Putol niya sa sasabihin nito. Handa akong panagutan ng nangyari, Madel. Ano ang ibig mo sabihin? Wala akong maalala sa nangyari kagabi. Pero kung ano man ang magiging resulta ng nangyari, kung mabubuntis ka, handa akong panagutan ng bata. Magiging ama ako sa kanya. Kaya hindi mo na kailangan mangamba tungkol sa bagay na yun kung sakali. Anito. Mas lalo namang nasaktan si Madel sa sinabi nito. Para sa kanya ay malinaw na kahit anuman ang maging resulta ng nangyari sa kanilang dalawa kagabi, ay hindi papasok sa isip ni Teron na pwedeng maging sila. Hindi nito maiisip na baka pwedeng mahalin siya nito. Kaya masama man ang kanyang loob ay sumang-ayon na lamang siya sa gusto nito. Tuturuan na lamang niya ang sarili na wag nang mahulog pa rito lalo. Pinilit niyang iwasan si Teron ng mga sumunod na mga araw. Kahit mahirap dahil sa palagi silang nagkikita, ay pinilit pa rin niya. At sa tingin naman niya ay naging epektibo naman ang ginagawa niya. Dahil ilang linggo pa ang nakalipas ay halos ayaw na niya itong nakikita. Alam naman ni Madel ang dahilan kung bakit biglang naiirita siya rito. Pero ayaw na muna niyang sabihin kay Teron ang dahilan. Ayaw niyang bigyan na naman ito ng pag-asa, pagkatapos ay mawawala na naman ulit. Kaya minabuti na muna niyang maghintay pa ng ilang linggo. Ngunit hindi na ata kaya pa ni Teron maghintay, dahil bigla na lang siyang kinumpronta ng binata isang araw, habang nagdidilig siya ng halaman. May problema ba tayo, Madel? Takang tanong ni Teron sa kanya. Siguro ay hindi na nakatiis sa pagsusungit niya rito. Bakit naman tayo magkakaroon ng problema? Simpleng sagot niya. Nagkibit-balikat ito. Exactly what I was thinking. But your attitude towards me says otherwise. Wala tayong problema, Teron. Then, what's with the attitude, Madel? Galit ka ba sa akin? Wala nga, at hindi ako galit sa'yo. Teron squinted his eyes. See? There must be a problem, Madel. Come on, tell me. Hinuli nito ang siko ni Madel at marahang hindi lang papalapit sa katawan nito. Anong problema, Madel? Bakit ang sungit-sungit mo? Bakit mo ako iniiwasan? Hindi ka na rin sumasabay sa akin kumain. Alam kong hinihintay mo lang na magsimula ulit ang IVF procedure kaya nananatili ka dito. Pero sana naman wag mo kong iwasan. Hindi rin nakatiis si Madel, kaya naman sinabi na niya ang totoo rito. Kahit hindi niya alam kung paano nito tatanggapin ang sasabihin niya. Buntis ako, Teron. Hindi ko na kailangang hintayin ng IVF procedure. Agad na kumunot ang noo nito. Buntis? Hindi pa naman bunga to nang nangyari sa atin ng lasing ka, Teron. Umawang ang bibig ni Teron at lumuwag ang pagkakahawak nito sa siko ni Madel sa narinig. Alam ko na pag-usapan na natin to. At ito na siya. Buntis na nga ako sa anak mo. Dugtong pa ni Madel. You're pregnant? Hindi makapaniwalang paniniguro nito. Oo nga, kakasabi ko lang hindi ba? Masungit na tugon niya. Nagsisimula na namang mairita sa kausap. Wow. Ano wow?
Wow, you're pregnant. Bulalas nito at bigla na lamang binuhat si Madel. Yes, finally! Tuwang-tuwa si Tero na halos magtatalon ito habang karga-karga siya sa mga bisig nito. Tyron, sandali. Ibaba mo ako. Baka makasama kay baby. Pasensya na. Nito at binaba siya. Sandali silang natigilan pareho dahil sa nangyari. Siguro, Tyron, kailangan na natin magpa-check up para malaman natin kung okay ba si baby. Basag ni Madel sa awkwardness na bumalot sa kanila. Right, you're right. Halika magpa-check up tayo. Nito sa kanya, sabay hawak sa kanyang kamay. Inalalayan pa nito si Madel hanggang sa makasakay sila sa kotse. Habang nasa biyahe ay tumawag na si Teron sa OB-GYN. Kaya naman nang dumating sila sa ospital, ay hindi na nila kailangan pa maghintay. Pinapasok agad sila sa loob ng opisina ng OB at inasikaso. Abot-abot ang pagtahib ng puso ni Madel. Kung kabado na siya noong una at pangalawa niyang pagbubuntis, mas kabado siya ngayon. Pinaghalong saya at takot ang nararamdaman niya ngayon. Saya dahil sa buhay na nasa sinapupunan niya. At takot dahil baka matulad ito sa mga naon niyang dinadala. Magpalit ka muna nito, Mrs. De La Costa, tapos higa ka na dyan sa bed. Utos sa kanya ng OB. Ang sarap bigla sa pandinig ni Madel ang matawag na ganon. Kung totoo lang sana na misis siya ni Teron, baka kanina pa siya nang isa-isa kilig. Hinintay niyang itama ni Teron ang doktor niya tungkol sa pagtawag nito sa kanya ng misis nito. Pero hindi naman ito ginawa. Imbes ay tumutok lang ito sa mga sinasabi ng OB niya. You are 6 weeks pregnant, Mrs. Her OB-GYN announced. Kumusta naman ng baby, Doc? Healthy ba? Tanong agad ni Teron. Tutok na tutok ito sa monitor kung saan ipinapakita ang kanilang baby. You don't have to worry, Mr. De La Costa. Your baby is very fine and healthy. Gusto niyo na bang marinig ang heartbeat niya? Yes. Magkasabay na sagot nilang dalawa. Alright, here it is. Nangingiting sagot ng OB at nagsimulang iparinig sa kanila ang heartbeat ng kanilang anak. Wow! Theron muttered. Titig na titig ito sa monitor at mangiyak-ngiyak habang pinapakinggan ang heartbeat ng kanilang anak. Hinawakan pa nito ang mga kamay ni Madel at dinala sa mga labi nito para halikan ang lingkod ng palad niya. Thank you, Madel. Lumukso ang puso ng dalaga dahil doon. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. I should be, Madel. You made me very happy. Masaya ka? Siyempre naman. Matutupad na sa wakas ang pangarap ko. Kaya dapat mas mag-ingat na tayo lalo ngayon. Sisiguraduhin ko na this time na pareho kayong safe at healthy ni baby. Promise din na uuwi na ako palagi ng maaga sa bahay para matutukan ko kayo. Sagot nito na nakapagpalumo sa puso ni Madel. Pangarap nito. Hanggang ngayon ay yun pa rin pala ang nasa isip ni Teron. Akala pa naman niya ay magkakaroon na sila ng pag-asa. Ipiniling na lamang niya ang ulo upang iwagsi ang nakakatawang ideya na pumasok sa isip niya. Naiintindihan mo ba ako, Madel? Ha? Oo. Sagot niya kahit wala naman siyang naiintindihan pa sa mga sinabi nito. Hinayaan na lamang ito ni Madel sa kung ano man ang gusto nitong mangyari. Total ay wala naman siyang karapatan. Malinaw pa rin kasi ang kasunduan nilang dalawa ni Teron na kahit siya ang totoong ina ng anak nila, mawawalan pa rin siya ng karapatan para sa bata sa oras na lumabas na ito. Masakit man, kailangan niya yung sundin. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa dumating na ang araw ng kabuanan ni Madel at hindi na niya maiwasan pang ma-excite. Ganon din si Teron. Lalo na nang malaman nito na lalaki ang magiging anak nila. Halos hindi na ito makaalis para sa trabaho dahil masyado na itong naiinip na makita ang anak nila. Teron! Tawag niya rito mula sa silid niya. Mabilis namang sumulpot si Teron. Punong-puno ng pag-aalala ang mukha nito. Anong nangyari, Madel? Manganganak na ata ako. Ha? 2 linggo pa bago ang due date mo. Alam ko, pero She was caught from her words when her water broke. Shit! Bulalas ni Teron at mabilis siyang binuhat palabas ng silid at isinugod sa ospital. Pagdating sa ospital ay dinaretso agad si Madel sa delivery room. Nasa tabi niya si Teron at hawak-hawak ang kamay niya habang pinapaanak siya ng doktor niya. Ang sakit! Daing niya habang pinipilit umiri. Kaya mo yan, Madel. Nandito lang ako. Bulong naman sa kanya ni Teron pagkatapos ay hinalikan ng kanyang noo. Isang mahabang ire, Mrs.
Utos ng OB niya na agad naman niyang sinunod hanggang sa marinig na niya ang iyak ng anak nila. "He's here, Madel. Our son is here," Theron whispered to her, squeezing her hand and kissing her on her forehead again. Masyado siyang pagod sa panganganak na hindi na niya maintindihan pa ang mga nangyari sa paligid niya. Nakatulog siya at nang muling magising ay nasa private room na siya. "Theron," tawag niya rito nang makitang nakangiti habang nakatingin sa crib sa tabi niya. "Madel, gising ka na. Look at our son." Sagot naman ito sabay buhat sa anak nilang nasa crib. "Hi, baby." Naiiyak na bati ni Madel sa anak nila. Nakangiti at masaya, pero sa hindi niya malamang dahilan, ay bigla siyang naging emosyonal pagkakita sa anak niya. "He's our Teo Alexander de la Costa, Madel," banggit ni Theron sa pangalan ng kanilang anak. Pinanood niya itong masayang nakatitig sa anak nila habang punong-puno ng pagmamahal ang mga mata nito para sa bata. Sigurado na mapapanatag siya na ipaubaya si Teo dito. "Teo," tawag ni Madel sa pangalan ng anak. Ibinigay ito sa kanya ni Theron. "Kamukha mo siya, Theron." "Sabi nga nila sa nursery. Pero para sa akin, kamukha natin siya pareho. Nakuha niya ang mga labi mo, Madel." "Nakuha naman niya ang ilong mo." Sagot naman ni Madel. Namamangha pa rin na hawak na niya ang anak nila. Sobrang init ng puso ni Madel nang makita na sa wakas ang anak niya. Ganon din ang makita si Theron na sobrang saya. Kitang-kita niya rito kung gaano nito kamahal ang anak nila. Subalit hindi niya rin maiwasang makaramdam ng lungkot at sakit dahil alam niyang hanggang doon na lamang ang pwede niyang maging ugnayan sa kanyang anak, sa kanyang mag-ama. At nang dumating ang araw na kailangan na niyang umalis at iwanan ng mga to, halos madurog ang puso niya. "Teo, anak, alam kong hindi mo pa maiintindihan sa ngayon ang mga sasabihin ko. Pero gusto kong malaman mo na ako ang mami mo. At mahal na mahal kita, anak ko. Hindi mo man ako makikita at makikilala man lang sa paglaki mo. Pero umaasa akong dadating ang tamang oras na magkikita ulit tayong dalawa. At pagdating ng araw na yon, hindi na tayo maghihiwalay pa. Hindi na kita iiwan pa. Sorry, anak. Sorry kung hindi kita masasamahan sa paglaki mo, ah. Mahal na mahal ka ni Mommy." Madamdaming bulong at paalam niya sa anak. Hinagkan niya si Bibi Teo sa noo at pisngi. Niyakap niya ito habang buhat-buhat. Tulog na tulog ang bata at walang kamalay-malay na bukas, ibang tao na mag-aalaga rito. Ibinabanan niya sa crib si Teo at umiiyak na siyang nagbalik sa kanyang silid para mag-impake. Durog na durog ang puso niya at sa tingin niya ay mas lalo pang nadurog yun nang muli siyang lapagan ni Theron ng panibagong dokumento bago siya umalis. "Para saan to, Theron?" "That's a non-disclosure agreement, Madel. Sinasabi dyan na hindi ka pwedeng magsalita ng kahit ano tungkol sa amin ni Teo. Hindi mo pwedeng ipagsabi sa kahit kaninong naging ugnayan nating dalawa, lalong-lalo na ang ugnayan niyo ni Teo." "Hindi ko ba siya pwedeng bisitahin man lang talaga?" "Hindi pwede, Madel. Nakasulat rin sa kontrata na hindi ka mailalagay sa kahit na anong dokumento ni Teo. Kaya imposible ang sinasabi mo. Pinagkasunduan na natin yan noon pa." "Pero bilang surrogate yun, Theron. Ako ang totoong nanay niya. Kaya bakit hindi pwedeng baguhin na nakasulat sa kontrata?" "Madel, walang pinagkaiba ang bagay na ito sa naunang usapan natin. Nagkataon lang na nabuo si Teo sa natural na proseso. But still, our agreement is valid." "Anak ko rin naman siya, Theron." Umiiyak niyang protesta. "We have talked about this, Madel. Sana hindi mo nakakalimutan yun. Naiintindihan ko magiging mahirap to para sa'yo. Kaya huwag kang mag-alala. Dadagdagan ko ng 1 million pesos ang nakuha mong komisyon sa agency ni Olivia. Labas na si Olivia sa dagdag na yan. Sayong-sayo lang yan." Halos mahulog ang kanyang panga sa narinig mula kay Theron. Hindi dahil sa laki ng halaga ang ibibigay nito sa kanya, kundi dahil hanggang sa huli ay matigas pa rin ang puso nito. Umasa siya na paglabas ni Theron ay lalambot na ang puso nito at magbabago ang pananaw sa pag-ibig. Pero umasa lamang siya sa wala. Ngayon ay naniniwala na siyang hindi nga talaga kayang magmahal ni Theron, na kahit sinong babae pa, hindi nito mamahalin. Kaya naman kahit masakit, nilisan niya ang bahay nito bitbit ang kabayaran sa pagtalikod niya sa sarili niyang anak. Gagamitin niya yon para sa pagbabagong buhay. Kahit hindi man naging madali ang lahat para kay Madel, kahit palagi man siyang umiiyak sa gabi dahil sa pangungulila sa anak,
Kahit ilang beses siyang tanungin ng pamilya niya kung para saan ang pag-iyak niya, ay hindi naman niya magawang magsabi sa mga to. Kailangan niyang magpatuloy sa buhay at ibaon sa limot ang gabi-gabing laman ng isip at puso niya. Kailangan niyang bumangon dahil umaasa pa rin siyang dadating ang araw na mabibigyan muli siya ng pagkakataong makasama ang anak niya. At tila dininig naman ang mga panalangin niya dahil makalipas ang 5 taon ay bigla na lamang siyang tinawagan ni Teron. Hindi talaga siya nagpalit ng numero dahil umaasa siya na isang araw tatawagan siya ni Teron o ng anak niya. Nagulat man siya sa biglaang pag-contact ni Teron sa kanya, ay mabilis yung napalitan ng takot pagkatapos itong sabihin ang dahilan ng pagtawag nito. Si Teo, Madel. Isinugod namin siya sa ospital. Kailangan namin ng tulong mo. Tarantang sabi ni Teron mula sa kabilang linya. Ano? Bakit? Pumunta ka na lang dito, please. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Madel. Kailangan ka ng anak natin. Teron said. His voice is full of concern and worry. Papunta na ako. I-text mo sa akin kung saang ospital. Sagot niya at nagmamadali naman siyang nagligpit ng gamit. Mula nang umalis siya sa bahay ni Teron, nagnegosyo na lamang siya ng mga RTW clothing. May pwesto na siya sa mall na siya niyang pinapalago katulong ang mga kapatid niya. May nangyari? Nag-aalala ang tanong ni Mikael, ang manliligaw niya. Sakto na nasa opisina niya ito. Yung anak ko, isinugod raw sa ospital. Anak? May anak ka na, Madel? Tumango naman siya. Pasensya na, Mikael, pero mamaya na ako magpapaliwanag sa'yo. Kailangan ko na talaga umalis. Sasama ako. Sasamahan kita. Gamit ang sasakyan ni Mikael, ay mabilis nilang tinungo ang sinabi ni Teron na address ng ospital. Pagkarating ay agad niyang hinanap ang silid ng anak. Teron, tawag niya rito nang marating niya ang silid ng anak. Anong nangyari? Ilang araw nang mataas ang lagnat niya eh. Bakit raw? Dengue. Kailangan niya ng dugo. Ako, magdodonate ako. Presinta ni Madel. Alam niyang sa kanilang dalawa ni Teron, siya ang ka-blood type ng anak nila. At yun ang maaaring dahilan kung bakit siya biglang tinawagan nito. Ngunit halos pagbagsakan siya ng langit at lupa nang umiling-iling si Teron sa sinabi niya. Hindi ganun kadali yun, Madel. Hindi ka pwedeng basta-basta mag-donate ng dugo kay Teo. Mapapahamak siya. Bakit naman? Nanay niya ako. Hindi porket nanay ka at magka-blood type kayo ay pwede ka na mag-donate sa kanya basta-basta. May kailangan tayong sundin na proseso tungkol dyan, Madel. Umiling-iling naman siya. Teron, nakasalalay rito ang buhay ng anak natin. Kailangan natin gawin ang lahat. I know. That's why I'm doing my best to get a compatible blood donation for him. Pwes, kulang ang best mo. Dahil hanggang ngayon ay wala ka pa rin nakukuhang dugo. Bakit mo ba ako tinawagan kung hindi mo naman pala ako hahayaang tulungan si Teo? Akala ko rin kasi pwede ka, Madel. But his doctor told me kanina lang na hindi tayo pwedeng mag-donate ng dugo kay Teo dahil lalong magkakaroon ng komplikasyon yun sa bata kapag mula sa parents ang isasalin sa kanya. Kaya nga problemado ako ngayon. Wala raw silang available blood na match kay Teo. Tinawagan ko na mga kakilala ko at connection pero lahat sila wala pang response. Diyos ko, anong gagawin natin ngayon? Problemadong sabi ni Madel. Nilapitan niya si Teo at hinaplos ang ulo ng bata. Hindi niya maiwasang maluha sa muli nilang pagkikita. Ngunit masakit dahil sa ganoong sitwasyon pa sila nakitang mag-ina. Excuse me, Madel. Ano bang blood type ng bata? Baka pwede ako. Singit ni Mikael na kanina pang naroon sa silid, pero tila hindi nakikita ng dalawa. Pinahid ni Madel ang luha at bumaling sa lalaki. Oh, positive. Sagot ni Madel. AB positive ako. Compatible yun sa lahat, Madel. Anito. Nabuhayan naman si Madel sa narinig na wala sa sariling tumayo at nayakap niya si Mikael. Pero pansin niya ang biglang pagkunot ng noo ni Teron. Kanina pa rin itong pasulyap-sulyap sa likuran niya kung saan nakatayo si Mikael. Who are you? Tanong ni Teron sa lalaki. Si Mikael nga pala. Kasama ko siya. Pakilala niya rito sa kaharap nilang si Mikael. Nice meeting you, bro. Manliligaw nga pala ako ni Madel. Ani naman ni Mikael. Manliligaw? Kunot na ulalo na tanong ni Teron. Oo, 3 buwan na rin ako nanliligaw kay Madel. Hindi na nga ako makapaghintay na sagutin niya ako. 3 buwan? Kunot na ulalo siyang bumaling kay Madel. Nagpapaligaw ka na, Madel? Oo, may masama ba ron? Single naman ako.
Teo was just 5 years old, Madel. Kumunot rin ang noon ni Madel sa narinig. Anong ibig mong sabihin? What I'm trying to say is, can't you wait until our son is old enough to understand why his mommy and daddy are not together? Teron, hindi naman malalaman ni Teo na ako ang nanay niya, hindi ba? Hindi naman nakasunod sa birth certificate niya ang pangalan ko. Kaya paano ko hihintayin niyang sinasabi mo kung hindi naman niya malalaman kung sino ako? At ikaw rin ang may sabi na 5 years old na siya. 5 taon na akong hindi nag-e-exist sa buhay niya, Teron. Wala ba akong karapatan na mag-move on at bumuo ng sarili kong pamilya? Bumakas naman ang galit sa itsura ni Teron nang marinig ang mga sinasabi niya. Still, you should at least have the decency to... Umirap si Madel tapos ay pinutol sa pagsasalita si Teron. Hindi na kasama sa kontrata natin na pakikialaman ng personal kong buhay, Teron. Kaya please lang, wag mo na akong pakialaman sa gusto kong gawin. At pwede ba, hindi ito ang oras para pag-usapan natin ang bagay na yan. Isipin mo ang anak natin. Teron's expression went blank as he said, Right, I'm sorry for meddling. It will never happen again. Bumuga ito ng malalim na hininga bago muling nagsalita. Go and test if your suitor's blood is compatible with our son's. Tinalikuran na sila ni Teron pagkatapos nun at umalis na ito. Iniwanan silang dalawa ni Mikael. Hindi naman yun pinansin ni Madel at muling bumaling kay Mikael. Abot-abot ang pasasalamat niya rito, lalo na nang itest ito at mag-match nga ito kay Teo. Para siyang nabunutan ng tinik pagkatapos ng blood transfusion, habang wala namang kibo si Teron. Tahimik lamang itong nakamasid sa isang gilid. Thank you so much, Mikael. Napakalaking utang na loob nito para sa akin. Ani Madel rito. Nasa labas na sila ng kwarto ni Teo. Doon nagpapahinga si Mikael pagkatapos ng isinagawang blood transfusion. Ngumiti naman ito sa kanya. Hindi mo kailangang isipin ang bagay na to, Madel. Masaya ako makatulong sa anak mo. Alam ko, pero napakalaking bagay talaga nito para sa akin. Huwag mo nang isipin pa yon. Ang mabuti pa, puntahan mo na lang muna ang anak mo. I-check mo muna siya. Okay lang ako rito. Tumango naman si Madel dito at muli nagpasalamat bago tuluyang umalis at bisitahin ang anak. Sa silid nito ay si Teo at ang nani lamang nito ang naabutan niya. Paano siya na dengue? Tanong niya sa nani ni Teo. Ano po, ma'am? Nag-camping po kasi sila, Sir Teron. Isinama po kami ni Teo. Camping? Saan? Sa bundok ba? Opo. Napabuga ng marahas na hangin si Madel. Anong pumasok sa isip ni Teron para isamang anak niya sa ganung lugar? Ay naku, ma'am. Huwag niyo pong sasabihin kay Sir na sinabi ko sa inyo. Baka sisantihin ako nun. Huwag ka mag-alala, hindi ko gagawin yan. Sagot niya. Kaya naman nang dumating si Teron ay tinanong niya rin ito kung paanong nadengeng anak nila. At nang sabihin ito na parehong dahilan, ay hindi na niya napigilan pa ang sarili na pagalitan to. I'm sorry, Madel. I didn't expect this to happen. Hindi ko na ulitin. Dapat lang, Teron. Dandaan mo, hindi ka na binata. May anak ka na. Nangako ka sa akin na hindi mo siya pababayaan. Tapos gano'n naman pala ang gagawin mo? Ang bata-bata pa niya para mamundok. Ano ba? Gusto ko lang naman ipakita kay Teo ang mga hilig kong gawin. Teron, 5 taon pa lang si Teo. Sa tingin mo ba maiintindihan niya na yung mga gusto mong ipakita sa kanya? I'm really sorry. Hindi ko nagagawin ulit. Lesson learned na to. Dapat lang, Teron. Isipin mo lahat ng hirap na pinagdaanan natin para lang kay Teo. Huwag mong sayangin ang lahat ng yon. Hindi naman sumagot si Teron at nanahimik na lamang. Gustong mainis ni Teron, ngunit hindi niya alam kung kanino. Kung sa sarili ba niya dahil ganun na lang ang naging reaksyon niya nang malamang may manliligaw si Madel? O kay Madel ba dahil nagpapaligaw ito kahit may anak na silang dalawa? Hindi niya alam. Basta galit siya. Galit siya kahit wala naman siyang karapatan. Sa inis, umalis na lang muna siya sa ospital at pinuntahan na lang muna si Jay sa bahay nito para magkwento rito at maglabas ng sama ng loob. Just admit it, Teron. You love her. It doesn't matter, Jace. So, inaamin mong mahal mo nga siya? Like I said, it doesn't matter. May maniligaw na yun ngayon at hindi na ako magtataka kung sasagutin na niyang lalaking yun ngayon. Hayaan mo lang sila kung ganun. Wala kang gagawin. Ano naman ang pwede kong gawin, ha? Tell her what you feel. Mahal mo siya, kaya bakit mo pa itatago? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? May manliligaw na siya at tanggap ng manliligaw niyan tungkol kay Teo.
Kaya hindi na ako magtataka kung sasagutin na niya yung lalaking yun. Manliligaw pa lang naman eh. E diligawan mo rin si Madel. Umamin ka sa kanya para malaman mo kung anong magiging resulta. At paano kung ipagtabuyan niya lang ako dahil may Mikael na siya? Hindi ako naging mabuti kay Madel, Jace. Alam mo yan. Well, at least you tried. For once, Teron, take some risk. Masyado ka nang matanda para matakot pa sa isang bagay na matagal mo na dapat ginawa. Isipin mo na lang na kung sakali, hindi lang ikaw ang magiging masaya, kundi pati na rin si Teo. Isipin mo rin kung gaano magiging masaya ang anak mo na kasama niya ang mami at daddy niya. Kalimutan mo na ang nangyari sa mga magulang mo, bro. Iba ka sa tatay mo. Iba rin si Madel sa kanila. You know what? You're right. Anya, tapos ay tumayo na sa kinauupuan. Tinapik pa niya ang balikat ni Jace bago tuluyang umalis sa bahay nito. Nagmamadali siyang nag-drive pabalik sa ospital para makausap si Madel. Madel, tawag niya rito nang maabutan itong mag-isang nagbabantay sa anak nila. Wala na sa paligid ang maniligaw nito, kaya mas may lakas na siya ng loob na kausapin to. Bakit? Pwede ba tayong mag-usap? Nag-uusap na tayo ngayon, Teron. Kaya kung ano man yung gusto mong sabihin, sabihin mo na agad. Gusto ko lang mag-sorry sa inakto ko kanina. Naiinis lang ako dahil tama ka sa mga sinabi mo tungkol kay Teo. Hindi ko naisip lahat ng hirap na pinagdaanan mo para lang mabigyan ako ng anak. Nainis rin ako na malaman na may maniligaw ka na. Pakiramdam ko, pinagpalit mo na agad kami ng anak natin. Anya. Pinagpalit? Takang tanong ni Madel. Tila ba yun lamang ang narinig ni Madel sa lahat ng sinabi ni Teron? Anong pinagsasasabi mo? Mahal mo ba siya? Lakas loob na tanong ni Teron kahit ang sungit-sungit ni Madel sa kanya. Ano? Yung maniligaw mo, si Mikael. Mahal mo ba siya? Inirapan naman siya ni Madel. Ano bang pakialam mo? May sarili akong buhay. Bumuntong hininga siya. Hindi inaasahang pwedeng maging ganito kasungit si Madel. Noon kasi ay masungit lamang ito noong naglilihilang. But the whole time na nasa poder niya ito, palagi itong mabait kausap at palangiti. Ako, maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin kong mahal kita, Madel? Ano? Mahal kita, Madel. Alam kong mahirap paniwalaan to para sa'yo, pero nagsasabi ako ng totoo. Pag-amin niya. Hindi ako naniniwala sa'yo, Teron. Kilala kita. Alam kong hindi ka marunong magmahal. Bato ka kasi. Anong kailangan kong gawin para maniwala ka? Madel, handa akong gawin ng lahat mapatunayan lang sa'yo na mahal talaga kita. Paano mo papatunayan, ha? Teron, hindi ka marunong magmahal. Paulit-ulit mong sinabi sa akin yan. Kaya paano mo gagawin yung sinasabi mo? Subukan mo ako, Madel. Please try me, and I will prove to you how much I am in love with you. Nung umalis ka sa bahay, nangulila ako sa'yo. Gusto kong puntahan ka pero tiniis ko dahil sa pride ko. Sa tuwing iiyak si Teo at maghahanap ng ina, umiiyak na lang ako dahil sa pride ko. Pinagkait ko sa inyong mag-inang karapatan niyo sa isa't isa dahil makasarili ako. I'm sorry kung naduwag ako, Madel. Ngayon na may taong handang tanggapin ka, ano man ang nakaraan mo, hindi ko matanggap yun. Bigla akong natakot na tuluyan ka nang mawala sa buhay namin ng anak natin. Please, Madel, subukan mo ako. Pakiusap niya, pero umiling-iling lamang si Madel bago siya tinalikuran. Parang dinurog ang puso niya sa harap-harapang pagtanggi ni Madel sa kanya. Pero hindi siya pwedeng sumuko. Ayaw niyang sumuko. Gusto niyang bigyan ng kumpletong pamilya si Teo. Hindi naman maintindihan ni Madel kung ano ang pumasok sa isip ni Teron at bigla na lang itong umamin sa kanya. At kahit ayaw man niyang aminin, apektado siya sa ginawa nito. Hindi rin naman kasi niya maitatanggi sa sarili na may nararamdaman pa rin siya rito. Kaya nga lang ay takot siya. Takot siyang sumugal rito para lamang masaktan na naman sa huli. Hindi siya makapaniwala na lumambot na ang pusong bato nito. Nang mahimasmasan ay binalikan ni Madel si Teo. Naroon pa rin si Teron sa silid. Pwede kang, bumisita sa bahay kahit kailan mo gusto, Madel, para makapagbanding kayo ni Teo. Sabi ni Teron sa kanya. Bakit? Anong bakit? Bakit sinasabi mo sa akin yan ngayon? Wala naman yan sa kontrata natin, di ba? Naisip ko lang na kailangan ni Teo ng ina at hindi ko kayang ipagdamot yun sa kanya. Tinaasan ito ni Madel ng kilay, pero hindi na siya umimik pa at tumango na lamang. Hindi na niya ka-questionin pa ang desisyon ni Teron.
dahil siya rin naman ang makikinabang doon. Hinayaan na lamang niya ito sa mga gusto nitong gawin, tulad ng palagi niyang ginagawa noon. Ngunit habang humahaba ang mga oras na magkasama sila, habang tumatagal at nakikita niya kung paano nito alagaan ang anak nila, ay unti-unting lumalambot ang loob niya para kay Teron. Inaamin niyang nagtatampo siya kay Teron dahil binuro siya nito sa buhay ni Teo. Pero ngayon ay tila natutunaw na ang tampong yun. May anak ka na pala? Tanong sa kanya ni Mikael nang muli silang nagkita sa store niya sa mall. Pinapasok niya ito sa office niya at pinaupo. Oo, pasensya na kung hindi ko nasabi sa'yo ang tungkol sa anak ko, Mikael. Naiintindihan ko naman, Madel. At kahit ilan pang anak mo, tanggap ko yun. Pero may gusto sana akong malaman. Ano yun? Bakit magkahiwalay kayo ng anak mo? Pati ng tatay niya. Yung Teron ba yun? Hindi naman naging kami ni Teron, Mikael. Nagkataon lang na nagkaroon kami ng anak. Anya. Kung ganun, wala nang tsansa na magsasama kayo? Tanong pa ulit nito. Hindi naman niya maiwasan ang mapaisip. Hindi ko alam, Mikael. Paano kung ganun? Nanliligaw ako sa'yo dahil gusto kita at handa akong tanggapin ang lahat ng tungkol sa'yo. Pero kung ganito na ikaw mismo ay hindi sigurado sa desisyon at pwede mong gawin, paano ako kung sakaling gustuhin ng ama ng anak mo na mabuo kayo bilang isang pamilya? Mikael, nakita ko kung paano kanya tingnan, Madel. At ganung paraan mo rin siya tingnan. Kaya alam kong may posibilidad na mangyari nga itong tinatanong ko sa'yo. Bumutong hininga ito bago nagpatuloy sa pagsasalita. Kaya kong magtiis, Madel. Kaya kong maghintay hanggang sa magustuhan mo rin ako. Pero mukhang malabong mangyari yun dahil kitang-kita ko sa mga mata mo kung gaano mo siya kamahal. Now I know kung bakit hindi ka pa nagkaka-boyfriend until now. I think may hinihintay ka. Hindi, Mikael. Nagkakamali ka. Pusong bato si Teron. Paano ko hihintayin yun? Baka ikaw ang nagkakamali, Madel. Baka pinapaniwala mo lang ang sarili mo na wala kang nararamdaman para sa ama ng anak mo. Pero ang totoo, meron. Nakikita ko yun, Madel. Malungkot nang ngumiti si Mikael sa kanya, tapos ay tinapik ang balikat niya. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, Madel. Naiintindihan ko naman kung siya talaga ang mahal mo. Hangad ko ang kaligayahan mo. Siguro ay hindi tayo para sa isa't isa. Sana sa susunod na magkita tayo, kompleto ng pamilya mo. Sabi nito bago siya iwanang mag-isa. Hindi alam ni Madel kung anong nararamdaman niya. Kaya imbes na mag-isip, minabuti na lamang niyang bumalik sa ospital para bisitahin ang anak. Hush, Teo. Nandito na si Daddy. Naabutan niya si Tero na karga-karga ang anak nila na walang tigil sa pag-iyak. Anong nangyari? Lumapit agad siya sa mga ito at kinuha si Teo. Nagising siyang umiiyak tapos ayaw nang tumahan. Sagot naman ni Teron. Kinuha niya ang bata dito. Teo, tahan na anak, nandito na si Mommy. Tawag niya sa anak habang hinihel ito. Pero lalo lamang itong umiyak at pilit na inaabot si Teron. Wala naman siyang nagawa kundi ibalik ito kay Teron. Teo, that's Mommy. Di ba you're asking where she is? Nandito na siya, anak. Bulong ni Teron sa anak nila, pero lalo lamang nagsumiksik sa leeg nito si Teo. Hindi naman maiwasan ni Madel ang masaktan sa naging akto ng anak, pero naiintindihan naman niya. 5 taon na si Teo at ngayon lang siya nito nakita, kaya normal lang na ayawan siya nito. Teo, tawag ni Madel sa anak, pero hindi pa rin siya pinansin ng bata. Tinapik-tapik niya ang likod nito habang karga-karga ni Teron. Pinapakalma ito sa pag-iyak. I'm sorry, ani Teron nang ilapag na nila ito sa kama nang mamalaya nila na nakatulog na pala ito habang karga ng ama. Ayos lang, naiintindihan ko naman. Lumapit si Madel sa anak at marahang hinaplos-haplos ang buhok ni Teo. No, I should have thought about this before. Mahinang saad naman ni Teron habang magilo na pinapanood ang mag-ina. Ang bilis niyang lumaki. Parang kahapon lang nasa tiyan ko lang siya. Indeed, kahit ako nagugulat na napakabilis niyang lumaki. Nakakamangharing marinig na may mga bago siyang salitang natututunan. Ngumiti si Teron, tapos ay humugot ng malalim na hininga bago marinig salita. Hindi ko na ba talaga mababagong isip mo, Madel? Hindi mo ba talaga ako kayang bigyan ng pagkakataon, Madel? Biglang sabi nito habang pareho nilang pinapanood ang anak sa pagtulog nito. Mahirap paniwalaan ang sinasabi mo, Teron. Ilang beses mong pinamukha sa akin na hindi mo ko kayang mahalin. Hindi ko kaya noon, Madel.
Pero simula nung dumating ka sa buhay ko at makilala ka, napatunayan kong mali pala ako. Hindi totoong hindi ko kaya magmahal dahil minamahal na kita mula simula hanggang ngayon. Bakit ngayon lang kung ganun? Bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin ang lahat ng to? Dahil duwag nga ako. Dahil natakot ako na baka masaktan lang kita sa huli kung magiging makasarili ako. Inakala ko rin na kapag wala ka na sa buhay namin ni Teo, makakalimutan ko rin ang nararamdaman ko sa'yo. Nung nalagay sa alanganin ng buhay ni Teo, ikaw agad ang naisip ko. Unang araw pa lang ni Teo dito sa ospital, gusto na kitang tawagan. Pero pinairal ko pa rin ang pride ko. I'm so sorry again, Madel. Nasaktan mo na ako ng ilang beses, Teron, nang paulit-ulit. I know, Madel, and I am very sorry. Kung may magagawa lang ako para alisin lahat ng sakit na binigay ko sa'yo, gagawin ko. Kung may magagawa lang ako para maniwala ka na mahal kita, gagawin ko. Sumakit na naman ang puso ni Madel sa mga naririnig dito. Tama si Mikael, dahil mahal niya pa rin ito, pero takot rin siya. Tulad nito, takot rin siyang baka masaktan lang ulit siya sa huli. Ngunit hanggang saan siya pagpapadala sa takot kung nasa harap na niya ang matagal na niyang pinapangarap na lalaki. Kaya bago pa man magbago ang isip niya, inabot na niya ang magkabilang pisngi ni Teron at marahang hinaplos. Teron, tawag niya rito. Malungkot nang ngumiti sa kanya si Teron at nagpatuloy sa pagsasalita. Hindi ko hinahangad na paniwalaan mo agad ako, Madel. Pero sana hayaan mo akong patunayan sa'yo na totoong nararamdaman ko para sa'yo. Mahal kita. May ipapangako mo bang hindi mo na ako tatakasan ulit, Teron? Pangako, Madel. Mahal kita at araw-araw kong papatunayan sa'yo yun. Nginitian naman niya ito, tapos ay marahang pinataka ng halik sa labi. Mahal rin kita, Teron. Noon ko pa to gustong sabihin sa'yo pero alam kong hindi mo tatanggapin dahil magkaiba tayo ng gusto at pananaw. Bahagya namang natigilan si Teron. Ngunit nang rumihistro na sa isip nito kung anong sinabi niya, ay hinatak siya nito para mayakap siya ng mahigpit. Mahal na mahal kita, Madel. Kailan ka pa nagsimula na mahalin ako, Teron? Tanong niya pagkatapos ng yakapan nila. Teron shrugged and pulled her back to his chest. I don't know. Maybe love at first sight. Ayaw ko lang aminin sa sarili ko. Kaya siguro hindi ako nahirapan magdesisyon noon na mula pa rin sa iyong eggcell na bubuo sa anak natin. And I just know I'm happy whenever you're around. And when you moved out, I felt so empty, but I'm so in denial. Theron breathed. You were so young and so naive, but you're so beautiful that it's so hard to resist you. Bulong nito sa tenga ni Madel sabay patak ng halik sa kanyang pisngi. I wasn't naive, Theron. Kaya nga nagawa ko maging surrogate kapalit ng pera eh. You're just a victim of poverty, baby. But not anymore. Ha? Marry me. Ano? Yes, dapat ang sagot mo sa sinabi ko, Madel. Sandali. Kasal? Inaaya mo ako magpakasal? Oo. San pa ba tayo patungo? Doon din naman, hindi ba? Kaya bakit pa natin patatagalin? Kaya sabihan mo na yung payatot mong maniligaw na layuan ka na dahil engaged ka na sa akin. Engaged? Hindi mo man lang ba ako liligawan muna at pasasagutin? Theron smirked. Araw-araw kitang niligawan kahit mag-asawa na tayo, Madel. Araw-araw ko rin ipaparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal para hindi mo na maisip na pagdudahan ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal kita at wala nang higit pa sa'yo sa puso ko. I have a question though. Bago ako pumayag sa gusto mo, gusto ko munang malaman to, Theron. Anong gusto mong malaman? Bakit ayaw mong magmahal noon? Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong dahilan kung bakit hindi ka naniniwala sa pagmamahal? Ayos lang naman kung hindi mo kayang sabihin sa akin. Lalong humigpit ang mga braso ni Theron sa kanyang bewang at umiling. I grew up in a dysfunctional family, Madel. My father was cheating on my mother with different women. And they argue a lot because of that, which always ends up with my mother getting beaten after. I never had an example of how family and love should be. I never saw it, nor felt it. Masyadong abala sa pambababae ang ama ko. At masyado namang baliwang ina ko sa pagmamakaawa sa ama ko para lang tigilan na nito ang paghahanap pa ng iba. They were so engrossed in their own world that they had forgotten about me. Where are they now? Dead. Dead? Both of them? Yes. My mother cannot bear the pain anymore, so she took her own life. After finding out what she did,
my father finally realized that it didn't take long when he followed my mom. Did your father take his own life as well? No, he died of cancer. Nalulong siya sa alak pagkatapos mamatay ng nanay ko. Dahilan kung bakit nagka-cancer siya. He died shortly after getting diagnosed with it. That's sad. He only realized your mother's worth when she's gone. That's why I'm choosing not to be like him. Ayokong pumasok sa kahit anong relasyon noon dahil alam ko sa sarili ko na hindi ko kaya magmahal. Hindi ko kayang ibigay ang masayang relasyon na hangad ng sino mang babae. Pero mahal mo na ako ngayon. Oo, natalo ako, Madel. Natalo ako ng puso ko. Over pride, mas nandaig ang pagmamahal ko sa'yo at kay Teo. Ayokong dumating pa sa panahong huli na ang lahat para sa atin. Ayokong mag-aksaya pa ng panahon. Ayokong matulad sa daddy ko na huli na ang lahat nung ma-realize ang halaga ni Mommy. Gusto kong sumagal sa'yo, Madel. Gusto kong itaya ang lahat, mabuo lang ang pamilya natin. Sagot nito sa kanya, sabay halik sa kanyang pisngi. At tulad ng sinabi nito, wala nang ang inaksaya pang mga oras at araw si Teron para maikasal sila. Dahil gamit ang mga koneksyon at pera nito, ay nagawa nitong maikasal sa loob ng 1 buwan. Teron, tawag ni Madel sa asawa. Bakit, mahal? May problema ba? Nag-aalalang tanong nito, habang hawak kamay ang 9 na taon na nilang panganay na anak na si Teo. 4 na taon na rin ang nakalipas simula nang ikasal sila, at hindi maitatanggi ni Madel na ang 4 na taon na yon na kasama niya si Teron at ang anak nila ay ang pinakamasayang 4 na taon ng buhay niya. Naging mahirap man sa umpisa para kay Madel ang unti-unting pagpapakilala niya ng sarili kay Teo bilang ina nito, pero hindi naman siya pinabayaan ni Teron. Tinulungan siya nito upang unti-unting masanay ang anak niya sa kanya, at hanggang sa tanggapin at mahalin na rin siya nito. Kaya naman ngayon ay binibiro niya palagi si Teron na siya na ang paborito ni Teo ngayon, hindi na ang daddy nito. Wala naman. Sagot niyang nakangiti. Abala ito sa ginagawa sa laptop sa may garden. Work from home na palagi si Teron. Minsan na lang ito pumunta sa mga negosyo nito. May mga tauhan naman ito na mapagkakatiwalaan. Importante kay Teron ang pamilya kaysa sa ano paman. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Kinabahan ako. Sabi nito sabay haplos sa umbok ng tiyan ni Madel. Pero mahal, bakit ang ganda mo yatang buntis? Puri nito sa misis. Noon ba hindi ako magandang buntis, mahal? Siyempre maganda rin, pero mas maganda ka ngayon. Siguro babae ng bunso natin, no? Yan din ang sabi ni Manang. Ay, oo nga pala, mahal. Nakita ko si Madam Olivia kahapon sa mall. Natutuwa siya na nagkatuluyan tayong dalawa. Alam mo ba ang 20 na ngayon ang mga surrogate mother niya sa kumpanya niya? Improving, no? Wow, mukhang lumalago ang agency niya. Oo, sabi nga niya. Kapag gusto natin ng service nila, tawagan lang daw siya. Hindi na kailangan. Mas masarap kung natural way bubuo ng bata. Nakangising sagot ni Teron. Hinampas naman ni Madel ang braso nito dahil naroon ang anak nila na nagse-cellphone. Sira ka talaga. Nandito si Teo. Ang cute mo, misis. Tingnan mo ang pula ng pisngi mo. Hay nako, Teron. Ikaw bang naglilihi sa ating dalawa at para kang sira simula nang magbuntis ako? Parang, nagkikrave kasi ako palagi sa'yo eh. Siguro you step on me, mahal, no? Sabi ni Manang kapag daw nilaktawan ng buntis ang mister niya, yung mister daw ang maglilihi para sa misis nila. Kita mo, sa 3 babies natin sobrang silent mo. Pero ngayon sa bunso natin, pa-chill-chill ka lang. Oy, hindi kita nilaktawan ha. Sadya lang patay na patay ka sa ganda ko. Ay, totoo naman yan. Ikaw kaya ang Miss Universe ng buhay ko. I love you forever and ever, my beautiful wife. Thank you for being the mother of our child. At mahal din kita, Mr. Pogi ng buhay ko. At nag-group hug sila na pinagtaka ni Teo na abala sa pagsa-cellphone. Naistorbo ito dahil bigla itong niyakap ng mag-asawa. Simula nang ikasal sila hanggang ngayon, ginagawa pa rin ni Teron ang mga sinabi nitong araw-araw nitong liligawan si Madel kahit na mag-asawa na sila. At araw-araw din nitong pinapatunayan kay Madel na kaya nitong magmahal at hindi ito mapapagod patunayan pa yun sa kanya, kay Teo at sa paparating pa nilang anak na nasa sinapupunan ni Madel. Napatunayan din ni Teron na kapag talaga hindi ukol, hindi bubukol. He's not meant to have a child through surrogacy. He is not meant to live on his own with his child.
but he is meant to be a loving father and a loving husband to his supposed to be surrogate mother. Naging daan ang pagkuha niya ng surrogate mother para iparealize sa kanya na hindi niya kayang mabuhay mag-isa, na masarap palang magmahal, na masarap palang magkaroon ng masaya at kompletong pamilya. He also realized that his parents' past doesn't define him, dahil bawat anak ay may kapangyarihang lumikha ng sariling kapalaran. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.